gusto pong tanggalin sa pwesto mga kababayan nitong nasirang si Larry Gadon. Nasira ang propesyon bilang abogado si Mr. Haka-Haka, Larry Bobo Gadon, si VP Inday Sara Duterte sa kanyang pwesto bilang pangalawang pangulo. Removal talaga daw mga kababayan. Total removal. Sabi nitong si Papa, Presidential Advisor for Poverty Alleviation o PAPA. Bugok! Dahil anya mga kababayan, hindi na daw nagagawa nito si Sara Duterte ang kanyang mandato bilang vice presidente. Kaya gusto niya nga itong tanggalin sa pwesto sa isang kadahilanan, incapacitated. Alam niyo ba yung incapacitated mga kababayan? Para na rin sinabi ni Larry Gadon na nakumatos itong si Sara, wala nang magawa. Hindi na kaya mag-perform na kung anumang trabaho. Sabi ng napakagaling magtrabaho na Poverty Alleviation Presidential Advisor na ewan lang natin na-alleviate na ba ang kahirapan ninyo? Tungkol sa poverty nga ba ang ina-advise ito sa ating presidente ngag-ngag mga kababayan? Ang naririnig natin dito kay Haka-Haka Gadon mga kababayan ay lahat birada sa mga Duterte. Dapat siguro palitan na ang designation nito. Presidential Advisor to attack Duterte. Dahil unang-una, hindi nga ito naniniwala sa kahirapan mga kababayan. Haka-haka lang daw dahil sa mall ang pinagbasehan mga kababayan, ang tao sa mall. Palibasa, doon siya nakatambay. Hindi nagpupunta sa mga laylayan. Gayon pa man, gusto niyang ipa-remove si VP Inday Sara Duterte ora mismo sa pwesto. Bahala kayo 32 million na bumoto basta gusto ni Gadon na tanggalin si Sara bilang vice. Ganyan na sila kadesperado mga kababayan. Kaya naman, ang sagot ng mga Duterte supporters mga kababayan is palibhasa, hindi secure ang mga ulol na ito dahil si Sara Duterte is just one heartbeat away sa pagiging presidente. Panoorin po natin ang sagot nitong ating mga kakampi mga kababayan Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong ating napakabait na viewer mga kababayan. Ang kababayan nating si Ray RTA. Thank you so much po kababayang Ray RTA. At si kababayang Maria Marlene Sosa. Parang mistisa po mga kababayan Thank you so much po Madam Maria. Narito po ang video. Remember that she is a heartbeat away from the presidency. Humanda ka haka-haka. Kakainin mo lahat ng mga sinasabi mo. Ito si Gadon bobo. Akala natin mga kababayan matalino dahil siya ang nangungutya ng bobo Yun pala, dinidescribe niya pala sarili niya. Ayun man nila ng awayan, what if something happens that the president can no longer continue with his mandate or his duties as such? The vice president takes over at iba na po ang laro. Paano Gadon kung ang presidente ang magiging incapacitated? Be careful what you wish for, baka babalik sa iyo ang iyong pinagsasabi. Diba? Kung inyong ikukumpara, health-wise, ay di hamak na mas healthy si Sara kumpara doon kay BBM mga kababayan. Nakita niyo itsura ni BBM? Para talagang kinalmot ng 7 admiral mga kababayan itsura na Hagardo Versosa. Ganyan. Kumbaga, tingnan natin kung sino sa kanila iiyak. And my bet, si Gadon ang unang iiyak. It's not going to be VP Inday. Well, I think she was reacting to the term na desperada daw siya. And ang dami kasing tapos pinapalabas sila mga kababayan na desperada na si Sara. Si Sara pa ang desperada. Patikos, karamihan ng gagaling sa mga kawani ng Kongreso, sa ating mga kongresista. At merong mga aspersions tungkol sa kanyang soundness of mind. At si Gadon nga hindi nga manalo-nalo kahit dyan sa Kongreso. Sa Senado pa kaya? Kaya gusto niya mga kababayan gawing 48 ang papanalo ng senador para pasok siya. Bugok! Udas, mga ganyang klaseng mga tao mga kababayan, makasarili. Kahit sa Kongreso hindi siya manalo. Siguro kung magiging congressman yan si Gadon, kasama yan sa Young Guns. O yang pa ba yan? Old Guns. Yun na nga, for some reason lumabas yung term na desperada, which I found quite unusual. So, parang pinapaalala niya. Tapos baliw. Ganyan. Iba't iba na binansag nila kay Sara mga kababayan. Baliw, desperada, Inday Lustay. Sabi ng mga Luya Lustay. Kurakot, bastos. Tapos ang mga nagsabi, akala mo kung sino ang lilinis. Ismiya.
Paputi pa sa uling. She wants to put them in place and she succeeded. Sinabi niya, siya, desperada, she's the vice president. She has nothing to lose. Diba? But she could be president. Oh. She could have been the president. Hindi lang kayo pinagbigyan, mga ngagnag. Kasi, how can you remove her from her position? Impeachment lang yan. And that would take a lot of resources. Yan ang gusto ni Gadon, mga kababayan. Impeachment. Dahil incapacitated daw. Kaya nilang gawin yan pero hindi nila yan basta-basta magagawa, mga kababayan, dahil sigurado mag-aalboroto ang taong bayan. At baka ma-shortcut ang kanilang kabangagan. Bababa sila sa pwesto ng 10 oras pag gagawin nila iyan. Kumbaga, anything that they toss at her, she can toss right back. And this time, wala na siyang boss. Hindi, like I said, hindi na siya kailangan makibagay sa Marcos Walang administration. And therefore, nothing to lose. Walang magagalit sa kanyang boss. Walang magsasabi sa kanya, kailangan ganito gawin mo. I serve They've no done the worst master. to her. Binawasan yung kanyang budget, binawasan yung budget ng OVP, parang kumbaga nililimita yung capability niya na makapag-ikot and so on. Ano pang pwedeng mawala sa kanya? Wala na. And so now, she can actually speak her mind. Sa kaka-oppress nitong mga ito sa kanya, they inadvertently freed her to be able to call them out, call them whatever she wants. Kasi ano ba naman ang mawawala sa kanya? Ang kapansin-pansin, yung tugon po ng mga kaalyado ng administrasyon ay hindi doon sa mismong issue. Oo. Nililihis ang issue ng mga kababayan, no, ng mga animal, ng mga buhaya. Dahil sa halip na sagutin ng issue doon sila nakapokus sa galit ni Sara. Na unang-una, mga kababayan, bago nagsalita si Sara, ha, sabi niya, paunawa lang muna, ha, kung may mga bata sa inyo, explain niyo sa kanila, bigyan niyo ng konteksto etong sinasabi ko, etong galit ko. Sino ba naman ang hindi magagalit, mga kababayan, sa mga kababuyang ginagawa ngayon ng gobyerno sa ating bayan, di ba? Baliw ka kung hindi ka magagalit. Chis Escudero, sino pa yon? Pimentel, sabing baliw daw si Sara dahil nagalit. Hindi kayo magalit sa nangyayari ngayon sa bayan? Mio. Ngayon, mga kababayan, binagyo. Kawawa po ang lugar nila, Lenny, mga kababayan. Kailan pa kumilos? Yung tumama na ang bagyo. Mio. Giving order at the day of the storm. Tsaka palang nag-meeting. Tama nga ang sabi ni Sara, hindi marunong maging presidente. Doon sa parang description, yung parang expression ng pangalawang pangulo sila nakakonsentrate at doon nila tinitira, sabi nila na mental health. Pero hindi yung issue kasi naalala ko doon sa Hindi press ang briefing, issue. sabi nga ni VP Sara, sa mga nanonood ng mga magulang, kung meron kayong anak na Yan ang nanonood, sabi, bigyan nyo ng konteksto. May paalala Kumbaga doon si sa Sara. konteksto dapat nakakonsentrate, pero parang hindi doon nakakonsentrate itong mga kaalyado ng administrasyon. Yung sa kasi 'di ba, meron siya binabanggit na mga expression niya doon at pinapalalahanan niya yung mga magulang kung meron mang mga Yes. Nakikita natin na, alam niyo naman si VP Inday, normally kalmado yan. And Kalma. very formal, magsalita, Very kalma. at contemplative. Bawat salita niya, pinag-iisipan. Kahit panoorin mo lang dun sa ordinary niya na excuse me, May pusa! Tumalon ang pusa sa likod ni Luminos. ordinary niya, excuse me, sandali lang po. Meron po yan. okay lang. Sinalmot ng pusa si Luminos, mga So, kababayan. during in the ordinary course of her speeches, nakikita mo nag-iisip siya. Either prepared yung speech niya o pinag-iisipan niya every word that comes out of her mouth. Abogado Pero dito, nakikita natin na alam na niya yung sasabihin niya, mabilis yung labas. Alam kasi, mga kababayan, based on experience kasi. Hindi katulad ng mga witness sa Kongreso, sa Senado, mga kababayan, na may binabasa pa. Yeah. Pero masakit. Maangas. At saka Maangas. mayroon nga mga language doon that, kumbaga not safe for work. Pero napaalala siya, ha, bigyan ng konteksto. Kung bakit ko nasabi ito. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, ha? Unang-una, gustong ipatanggal na ni Gadon si VP Sara. Dahil sabi nila Luminos, kabado kasi sila dahil si Sara is just one heartbeat away to the presidency. Kaya, gustong ipatanggal ni Gadon si Sara Duterte. Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.